Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po. Pilit kong dinadaya ang sarili ko, na kaya kong tagpusin ang lakbayin ito. Ngunit unti-unti nararamdaman ko, nauupos na pala ang kalakasan ko. Nakaraan, nakita ko napakaba ng aking kalagayan. Isang buhay na walang anuman, buhay na liko at puspos ng kalungkutan. Nang ako ay hirangin ng kataas-taasan, isang dakilang kapalaran ang nasumpungan, karangalang kapatid ay pagsilbihan, pakainin at pangalagaan. Kapatid, kailangan kita malalakbay na, bigay sa akin, bigay sa akin. Di ko magagawang gawin ang takda niya kung di kita kasama. Kapatid, kailangan kita. Karangalan ko'y ikaw, ito'y aking isisigaw. Karangalan ko'y ikaw, pagyakap ng Diyos na naranasan ko.
tipan, ito ay aking naunawaan. Kapakanan mo, kapatid, ang pahalagahan. Dahil alam ko sa pag-iingat ko sa'yo, naingatan ko ang dangal ng aking ministeryo. Kailangan kita, kailangan kita, kailangan kita. Kapatid, kailangan kita. Kamalilalaki
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sometimes, all you can do is live in God's hand and wait. He won't fail you. Have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection po natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay ating pong mababasa sa Romans chapter 5 verse 8. Pakinggan po ninyo. God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Love your enemies. This is God's command for all of His disciples. He is teaching us to love sacrificially, to suffer for the good of others, even to die so that others may live. He has done it for us. We were His enemies when we were sinners, but He loved us. He forgave our sins and made us His own children. If He did not save us, we are still under the power of darkness, just waiting for eternal death. What great mercy and what great love He has given us. There is no reason why we cannot love our enemies. Let us save them, just as Christ did for us. Ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ito ang utos ng Diyos sa lahat ng kanyang alagad. Tinuturuan niya tayo na magmahal ng walang pag-aalinlangan, na magtiis para sa kapakanan ng iba. At kahit mamatay upang mabuhay ang iba, ginawa niya ito para sa atin. Tayo ay kanyang mga kaaway noong tayo ay mga makasalanan pa. Ngunit minahal niya tayo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ginawang kanyang mga anak. Kung hindi niya tayo iniligtas, tayo ay patuloy po na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Naghihintay lamang ng walang hanggang kamatayan. Anong dakilang awa at anong dakilang pagmamahal ang ibinigay niya sa atin. Walang dahilan kung bakit hindi natin magagawang mahalin ang ating mga kaaway. Tulungan natin sila, gaya ng ginawa ni Kristo para po sa atin. Kaya naman, dahil dito, patuloy sana nating damahin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng ipaglilingkod na awitin ng mga awit sa dako ng Bulacan. Ang awit na Isang Pag-ibig. Masyadong seryoso ang tono. Oo nga. Pati tuloy sila, brother, sisters, mga seryoso
seryoso na din. Eh kung pasayahin kaya natin ang tono? Pwede? Pwede! Maestro! Isang pag-ibig tayo naging magkakapatid. Sis, kahit na maraming pagsubok, Opo, bigyan niya din tayo ng mga kapatid na handang tumulong sa atin. Kaya Sumagana pa nawa ang ating pag-ibigan. Halik na magkaibigan. Kung ang Diyos sa atin ay manahan, maging manigas ang ating pag-ibigan. Un amore, nasama para sa atin sa tusinta, na nagpaging banal sa atin, na naisa lang. Isang pag-ibig tayo naging magkakapatid. Nasaan ka ba, palit ang mundo, anumang sitwasyon? Kalagayan mo, Dahil sa isang tipan, isang pag-ibig ang labot. Ako'y narito. Handang umibig sa'yo. Pinito ang pakatandaan mo, kapatid, ikaw ay kinakaibig ko. o ay ni siyanggi. Kasiwaan at tanaw to ay site. Sibirish Buddha, Hermano te amo, nanon yung ganun sa langit. kapatid. Iniibig kita. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa pong karangalan sa akin na inyong lingkod na ipakilala ang episode na ito para sa segment na The Grace of God's Love, na pinamagatang ang pagpapala sa mga may edad na nagtatampok ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa mga lingkod niya na sa gitna ng mahinang pangangatawan ay nakapagpapatuloy sa masiglang paglilingkod sa Diyos. Atin pong tunghayan. Isa po sa malaking katatakutan para sa sino man ang tumanda. Dahil kaakibat ng kalagayang ito, ang maraming pagbabago na para sa marami ay hindi maganda o hindi kasiyasiya. Maraming tumutulong na sa akin na lalo-lalo na masakit ang buong katawan ko. At saka itong tuhod ko, nahihirapan ako
maglakad. Mahina lang iyong pangatawan kahit gustuhin mo man ito, wala ka nang magawa. Agaya ngayon, may mga bagay akong gusto na gawin. Hindi ko na magawa dahil mahina ng katawan ko. Malungkutin, nag-iisip. Pag nababanggit yung mga naranasan ko na parang naalala ko, gano'n na. Hindi naman na sinasakubayan ko, yung hindi, parang past lang naalala lang, gano'n. Yamang lahat po tayo ay tatanda, makabubuting ngayon pa lamang ay maunawaan na natin kung paano po natin kakaharapin ang ganitong mga kalagayan. Bilang mga naglilingkod sa Diyos, pwede na kaya tayong magretiro kapag umabot tayo ng 60 o 55? Di po ba't yun ang retiring age? Ito po ay si Kapatid na Nationg, mas kilala sa kabanal-banalang iglesia bilang si Kapatid na Nea. Araw po ng linggo ngayon, naghahanda na po siya na dumalo sa pagkakatipong pagsamba. Kagaya ng pangkaraniwang mga magulang kapag sumapit na sa katandaan, si Kapatid na Nea ay nakatira na sa bahay ng kanyang anak. Sa edad niyang 88, masasabi nating nasa kanya na ang lahat ng dahilan upang magpahinga na lamang sa kanilang tahanan. Bukod pa dito, hindi malapit ang daong sambahan sa kanyang kinaroroonan. Kailangan niyang bumiyahe ng halos 10 kilometro. Madali lamang ito kung nandyan ang kanyang anak na mayahatid siya ng sasakyan. Subalit madalas na kahit linggo ay nasa trabaho ito. Kagaya ngayon, kaya't babiyahe siya ng nakatricycle patungo sa daong sambahan. Sister, Kapatid na Nea, ilang taon na po kayo ngayon? Ako ay 88 na, magiging 89 na po ako sa April 17. Ngayon po, hindi naman po lingid sa kaalaman po namin na mahirap po talaga para po sa edad nyo po, yung bumiyahe pa po ng malayo para po sumamba. Bakit po ba nagpipilit pa rin po kayo na makaganap po? Totoong mahirap nga kung iisipin, pero alam ko mahal ako ng Diyos. Hindi niya pinahihintulot na ako'y mahadlangan sa paglingkod. Magaman mahin ako, pero pagdating ng pagsamba, alam kong tinutulungan ako ng Panginoon. Mahal na mahal niya ako na hindi niya binibigyan ng hadlang ang aking paglilingkod sa Panginoon. Po ba yung mga kasabayan niyo po, nanghihina na po, yung iba nga po, mga... Wala na. Yung iba, marami na akong kasanib, kalo ako nga, 2 na. Wala na pareho. Pero awa ng Diyos, alam ko, daman-dama ko sa aking sarili na ang pagtulong ng Panginoon. Kaya lang, dapat talaga magtitiwala ka sa Panginoon. Ang pinaka-importante, yung panalangin, sikap misyal, malaking tulong sa kapatid ang panalangin. Ano po yung nararamdaman niyo po kapag bumabiyahe? Kapag bumabiyahe po papunta sa... Siyempre, hirap ka din sa pagbiyahe. Kaya nang sasakay ka sa jeep, yung straight mo mataas. No? Nung una, nahirapan ako. Pero ngayon, kayang-kaya ko na umakyat sa sasakyan. Alam mo, talagang iba yung dumadalo ka sa pagsamba. Makikita mo yung lalo na yung mga ministro na matagal mo hindi nakikita mo doon sa mga pagsamba. Nakita mong masaya na nagsesermon, inspirasyon mo yun. Makita ang mga kapatid na dumadalo. Bukod naman po sa pagsamba, ano pa po yung ibang mga takdang nagagampanan niyo? Minsan naman nakakadalaw din ako. At saka nakapunta sa pulong panalangin, nakapunta sa mga gawain ng iglesia. Hindi ko pinababayaang hindi ako makadalo sa mga gawain yun pagkat mahalaga. At ng pasalamat na dadaluhan ko naman awa ng Diyos. Pagsamba. Ano po, pasalamat, di po biro yun kasi napakalayo po kumpara sa pagsamba po, di po. Malayo nga, pero sa awa at tulong ng Panginoon. Ano po yung nakikita niyo pong pagkakaiba ng paglilingkod po sa Diyos noong kayo'y bata pa po, kumpara po ngayon na nag-edad na po kayo?
sa tingin ko, walang pagkakaiba. Nung maraming gawain noon, nung kabataan ko, maraming gawain na nadadaluhan ko lahat. Kaya lang sa ngayon na may edad na ako, napipili ko na yung mga gawaing iba. Hindi ko na napupuntahan. Pero pagka yung pagdalo sa pagsamba at saka sa mga pasalamat, nakakadalo ako. At minsan nakakadalaw din ako sa kapatid. Sa awat tulong ng Panginoon, kahit bata ka, kahit matanda ka, wala sa edad yung pagsamba, paglilingkod sa Panginoon. Yun nga lang pagkakaiba. Pag bata ka, medyo malakas ka. Pero pag may edad, medyo mahina. Sabi nga ng MP, dapat sa akin, sineservisa na lang ako. Pero hindi. Sa awa at tulong ng Panginoon, yun nga, sinasabi niya na nakakasamba ako. Mahalaga, nakakapunta ka sa bahay, sambahan, pagkat yun ang tipan mo sa Panginoon, naroroon siya. Di ba po kapag po dumarating nga rin po na hindi na po may iwasan na yung lupang katawan po natin, lalo po sa lagay niya po, dumarating po na saktong gawain, pagsamba, pasalamat, nagkakaroon po kayo ng karamdaman. Ano pong ginagawa niyo? Ay, nananalangin ako, nagpapahid ako ng langis at itinatagubilin ko sa Panginoon yung kalakasan ko. Kung paano nung kabataan ko, ganun din, tinatagubilin ko sa Panginoon. Ay, iyon ang isang bagay. Pagka Sabat, sabi ng anak ko, nilang mga kasama ko sa bahay, pahinga ka muna. Hindi kasalanan yung magpahinga kapag hindi, awa ng Diyos. Tinutulungan ako ng Panginoon. Gagabayan niya ako. Walang Diyos pagkasamba ko. Malakas ako. Nakakauwi akong payapa. Taglay ko yung gaya ngayon sa mga panahong ito. Ang gaganda ng aral na ating nadidinig. Nakapagpapatibay sa ating paglilingkod. Iyon ang malaking bagay sa akin yung makadinig ka ng aral. Gaya ngayon na sa mahuling araw na ito, mga teksto natin talagang nakaka-inspire. Talagang magiging masaya ka dahil ang pag-asa mo hindi sa buhay na ito, kundi pagdating mo sa kabilang buhay, makakasama mo ang Panginoon. Kaya hindi ako natatakot na mamatay ako, basta't ako'y nakapagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi ako lamang ang nakakaranas ng mga ganong kahadlangan. Marami din kapatid na may mga karamdaman, may mga edad. Gaya ng kapatid na Neri, may kapatid na Ruth. May edad na rin sila pero nakapagpapatuloy kasi inspirasyon namin ang makadinig ng aral at makasama namin ang mga kapatid na sa bahay-sambahan. Ang tinutukoy ni kapatid na Nea ay si kapatid na Ruth. Bata ito ng ilang taon kay kapatid na Nea na masikap din sa pagganap ng tungkulin kahit matanda na. Ano po ba yung sikreto niyo po? Bakit po ganun na lang po kayo maglingkod sa Panginoon? Alam mo, takot ako sa Panginoon. Siya makapangyarihan sa lahat. At siya naman ang lumalang sa atin. Kaya ako, ngayon pa lang sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sasamba ako sa linggo. Nagpapaalam na ako sa Kanya. Ganyan po. Kaya, gaano po ba yung tulong ng Panginoon sa buhay niyo po? Gaano niyo po nararamdaman? Mo, ano na itutulong talaga ng Panginoon? Miski ako'y nakakaramdaman pagka sinabi kong Panginoon, sasamba ako bukas. Huwag niyo na akong pababayaan. At ako ihagurin ko na lang ang aking mga nasakit sa aking Panginoon. Nakakabangon ako. Inom ako ng kape, kakain ako. Okay lang. Paglabas ko dyan, sabi ko, parang wala naman akong diferensya, Ama. Parang nasasabi niyo po ba na Panginoon po nagbibigay sa inyo ng kalakasan? Siyempre naman, Diyos ko, saan pa ba manggagaling ang kalakasan natin iyan? Maraming salamat nga po, Panginoon. Pag po may nararamdaman po kayo, limbawa po, yun nga po yung may pagsamba tayo, kinabukasan, tapos may nararamdaman po kayo, pinipilit nyo pa rin po ba na makasamba? Oo, pinipilit ko.
Pero itong punta natin dyan, talagang doon pa lang, basta mapakiramdam ko, nahihilo ako. Pero sige, nung sabi ko kay kapatid ni Mary, antayin ba kita? Hindi na kita antayin, lalakad na ako. Sabi niya, oo. Tanong pa nga ako ng ama mo, kaya niya ba? Kayang-kaya? Ganun lang. Pagdating sa gate pa lang, Panginoon, naritin na po ako. Salamat po ng marami. Yung ganun po ba, sister, kapag po sumasamba tayo sa tuwing Adonai, ano po yung pakiramdam niyo po? Natutuwa po ba kayo? Siyempre naman, napapaluha nga ako. Si kapatid na Nea at Ruth ay ilan lamang sa mga lingkod ng Diyos na gaya ng paglalarawan ng Biblia ay katulad ng agila na nagbabagong lakas habang nasa himpapawid pa. Subalit yaon nga ang ating tanong. Ano nga ba ang mayroon sa mga nasa may edad na lingkod ng Diyos at mukha silang espesyal sa paningin ng Panginoon? Bakit po ba parang espesyal po sa Panginoon yung mga kapatid po na may edad? Kasi pansin ko po, parang di po sila nangihina, lalo pa po silang lumalakas. Lahat ng lingkod niya, batay sa nasusulat, mahalaga o espesyal sa kanya. Alam mo ba kung gaano o espesyal? Ito at babasahin natin sa Biblia. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Isaiah 46 at 4. Maliwanag po ang nabasa natin. Dahil lingkod niya, kahit pumuti na ang buhok o kahit tumanda na, inaari ng Diyos na katungkulan niyang ingatan. So hindi lamang pagka tumanda yun. Kung hindi iningatan ng bata, hindi natatanda yun, di ba? Ang ibig sabihin ng Biblia, lahat ng panahon ng buhay, basta naglilingkod sa Kanya ay hindi Kanya pababayaan. Yun ang nangyayari sa mga kapatid natin. Ngayon, dapat din pong maliwanag sa atin na ang lalong mahalaga sa paningin ng Panginoon ay yung kaluluwa. Kung sakaling abutan ng kamatayan ng lingkod niya, bata man o matanda, ay hindi po nangangahulugan na pinabayaan na niya. Sa katunayan, ayon sa nasusulat, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. At ayon pa rin sa Biblia, ang kamatayan ay pamamahinga ng mga lingkod niya. At pagka binangon niya, buhay na walang hanggan. Yung nabasa ko po sa Biblia, yung nasa Kawikaan 20:29, ang sabi po doon, ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan, at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Paano po ba naging kagandahan yung puti po na buhok? Yung nasa Kawikaan 16:31, magpapaliwanag niya. Sabi doon, ang mga puting buhok ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Sa talata ay maliwanag. Hindi dahil may uban, may karangalan na. O kagaya nung sinabi sa sitas kanina, kagandahan na. Yung puting buhok na may karangalan ay nakasalalay kung paano namumuhay ang nagtataglay nito. Ang karangalan talaga ng isang may edad ay yung pamumuhay niya. Ayon sa aklat ni Job, wisdom is in the aged man. Kaya habang nagkakaedad, mas challenging, mas malaki ang inaasahan ng Diyos. Ngayon, ang pangako naman ng Panginoon kung kahit may edad na, ay magsisikap pa, lalo na sa paglilingkod, ayon sa awit 92:12 hanggang 15, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Sila'y magbubunga sa katandaan. Sila'y mga pupuspos ng katas at kasariwaan upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. Di ba't ang ganda? Wala talagang retirement pagka lingkod ka ng Diyos. Sa katunayan, hanggang sa katandaan. Ipagkakaloob pa rin ng Panginoon ang bunga ng ating pagpapagal. Lalo kung ang gawa natin ay nakaukol sa pagtatanghal sa kataas-taas ng Diyos. Meron po ba kayong huling mensahe para po sa mga manonood po natin, lalo na po yung mga nasa may edad na po? Sa mga elderly po na nanonood sa atin, kung nararamdaman niyo po ang tawag ng Diyos para paglingkuran siya, huwag po niyong payagan na mahadlangan kayo ng katandaan.
Alalahanin po ninyo yung ilang mga Bible character. Si Noe, 500 years old nung utusan ng Panginoon. Si Abraham, 75 years old nung utusan siya ng Panginoon na lisanin ng Haran. Si Caleb, nung akitin niya ang Hebron, 85 years old na po. Si Moises ay 80. Si Aaron naman, yung kapatid niya, 83 na nang pumaroon kay Paraon para sa paglaya ng bayang Israel. At alam nyo, ang mabuting balita, walang isa man sa mga inutusan ng Panginoon na may edad na nabigo. Lahat po ay nagtagumpay at nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nyo rin po yun. Tayo na po sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito dahil mga elderly ang ating topic. Doon po sa mga hindi pa naman matanda, huwag po natin kalimutan ang isang nasusulat. Sa Levitico 19:32. Tatayo kayo kapag kaharap ng matanda. Igalang nyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Igalang po natin ang mga matatanda. Hindi po dahil lamang sila'y matanda, kundi dahil yun ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Tiyak ang pangako niya sa kanyang mga lingkod. Siya isa sa atin. Sa kalungkutan at sa kaligayahan, sa kabataan at sa katandaan, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang dakila niyang pangalan. Sana po, mga kapatid at kaibigan, ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon ng segment na ito. Pinatutunayan lamang na mula po sa ating mga napanood at napakinggan na mga testimonyo na kahit sa mga natitirang lakas natin sa mundo, pwede mo pa rin piliin ang pinakamasaya mong magagawa sa mundo, ang mapaglingkuran ang Diyos. At maging inspirasyon ka sa lahat ng ating mahal sa buhay at kaibigan. Subaybayan niyo pa po ang mahalagang topic na ihahayag ng mga karanasan ng mga mananampalataya mula sa Most Holy Church. Nagaya niyo rin sa segment na The Grace of God's Love. Maraming salamat po. Salamat po muli sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa La Union North. At sa kanila pong district servant, ang kapatid na Lord Ferdinand Rosario. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong muli sa isang pinagpalang araw na ibinigay mo sa aming buhay, sa iyong mga lingkod, sa aming kapwa-tao, sa lahat ng aming mga kaibigan ng tumatangkilik ng programang ito. Panginoon, pinatunayan mo minsan pa na hindi lamang po sa aming kabataang gulang, kundi maging sa aming pagtanda, ay lagi kang nakasubaybay at handa kaming bigyan ng kaligayahan. Hindi lang kami, kundi ang aming magiging kalagayan sa aming pagtanda ay pwede kaming maging inspirasyon sa lahat ng mga tao. Hindi kami dapat maapektuhan na kung meron man po kami na tagapakinig na nasa ganitong kalagayan na may edad na. Huwag nilang pangambahan ang kanila pong kalagayan, huwag silang matakot na parang sila po ay wala nang makakasama. Sa halip, masampalatayanan nila at maging inspirasyon ng napakinggang ikaw ang Diyos na handang gumabay at magbigay ng kaligayahan kahit pa sa panahon ng kanilang katandaan. Sumasampalataya kami, Panginoon, hindi lang para sa kanila, kundi maging para sa amin, na tiyak na papatungo rin sa gayong kalagayan, maging gabay namin ang pagtuturong ito upang mapatunayan namin, ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kumpletong kaligayahan. Pagpalain mo kami sa mga susunod pang pagtatanghal, magawa namin ito ng may buong kababaan ng kalooban na ang tanging hangarin, mabigyan ka ng karangalan dahil sa iyong dakilang pangalan. Sumasampalatayang tinatanggap mo ang aming dalangin, ito ang aming samo sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.